Hello mga ka-baby hunter! Kumusta po kayong lahat? Sana po ay okay lang po kayo. Yan, saan man lupalok na mundo. Yan, I do hope na you're okay guys. And today's vlog, ang ating pag-uusapan ay kung nagawa mo na ito, ikaw na. Yan. And isang malakasang shoutout nga po pala kay Sir Arthur Galang. Mega mega love shoutout sa iyo at sa lahat ng mga subscribers natin from United States of America and from Australia. Ayan, sa mga taga Middle East, yan, mga OFWs natin dyan na masipag, na nag-aabang every time na nagla-live tayo ng madaling araw. Ayan, pag nagsipag-sipag na sipag tayo, ayan. And today, isa na namang kaalaman, mga idol, ayan. And syempre, ang ating pag-uusapan ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pangunawa. Okay, so tabi-tabi na lang po yung mga hindi medyo alam nyo na. Ayan. So, pasintabi na lamang po sa inyo. And, proceed po tayo sa ating pag-uusapan, no, mga idol. Ayan, pagpasensyahan nyo na rin ang ating background na noise kasi may, alam nyo naman na may mga pag-probinsya kasi, ayan, may mga alaga, so hindi naman natin sila pwedeng pigilan na kumahol, na magme. Ayan, naririnig nyo naman siguro magputak-putak, mga ganyan, mga chickens, dogs, and goats like that. So, pagpasensyahan nyo na. Ang dami kong ano, no? Mamaya maiinis na naman si Idol. Okay, so, ito yung sinasabi ko, Idol, na kapag nagawa mo ito ay sobrang masarap ito sa aming mga kababaihan. Pero alam mo, itong ganap na ito, idol, ay siguraduhin na flexible ka. Bakit? Alam mo kasi, kapag flexible ka, magagawa mo ito. Alam mo ba, kapag nagawa mo ito, may posibilidad na isa, dalawa o tatlo na makakatapos or makakalabas, di ba, ang iyong kapareha at asahan mo na sa tuwing ikaw ay mag-aaya sa kanya ay hindi siya aayaw kasi nga alam niya na ganun ka kagaling and alam niya at maa-appreciate niya yung nagawa mo nung past na alam niyo na. Okay? So, ito yung sinasabi natin na kailangan ay blended ka, no? Or flexible ka. Bakit ko nasabi yun? Kasi may mga time na yung pagbisita mo lalong-lalo na doon sa may bundok, doon sa may pasas, ganyan. So, hindi pwede na dadaan ka lang doon. So, kailangan mong tumambay-tambay muna, medyo mga 5 minutes or 10 minutes kung kaya mo. Kung hindi ka mapapagod. Syempre, hindi ka siguro naman mapapagod, no? Kasi nga, ang dapat lagi mong isipin, idol, ay yung kapakanan or yung kasiyahan ng iyong kapareha na idudulot ng gagawin mo. So, dapat galingan mo, ayan, tagalan mo ang pagtambay doon sa kanyang dyan, sa dalawang dyan, para, at galingan mo yung pag-sup-sup doon sa kanyang nakalitaw doon sa kanyang bundok, ayan, and gentle lang, wag harsh, wag hard ang paghawak doon sa dalawang bundok. At kaya ko nasabi, idol, na dapat flexible ka is halimbawa natapos ka na doon sa first mong moves, 'di ba? Pupunta ka na doon sa baba. Syempre habang naandun ka kay Pipay, nagiging busy ka doon kay Pipay, huwag mong hayaan na mabakante yung kanyang harap. So, hanggat kaya mo na laruin mo pa rin yung kanyang mga hipon. Kasi nga, yun yung almost halos lahat ng kaming mga babae ay dyan nanggagaling yung nagsisimula yung stimulation. Kumbaga sinasabi natin na tumataas or talagang doon nanggagaling yung pagka ng isang babae sa tuwing nagagalaw yung naandun sa tuktok ng kanyang bundok. So, isang paraan din yan, idol, para matulungan mo din siya, lalong-lalo na kapag pag matagal siya
Oo, kasi nakakatulong yan sa aming mga kababaihan yon kapag nilalaro mo ng maayos yung kanyang Holland doon sa bundok. And gaya ng sinabi ko kanina, dapat flexible ka. Habang gumagawa or nagiging busy ka doon kay Pipay, siguraduhin mo na hindi nababakante yung Holland doon sa taas. And hanggat kaya mo, kahit halimbawa tapos ka ng kumain, tapos ka ng hindi ka na masyadong busy at pumasok ka na doon, di ba? Pumasok ka na doon sa may pumasok ka na doon sa Pipay, no? So, hanggat kaya mo na abutin mo pa rin. Kailangan, alam kung kaya mong pagsabayan, idol, yung pagtatrabaho mo sa taas at sa baba. Halimbawa, nakapasok ka na doon kay sa baba, kung kaya mong pagsabayan yung paglalaro doon sa Holland at doon sa may tawag dito sa tingil ng kapareha mo ay gawin mo. Oo, yung sinasabi ko kasi nga kung kaya mong gawin na habang nagtatrabaho ka, habang nakapasok ka, labas, nag-aano ka doon, ay nagiging busy ka doon, isabay mo din ang paglalaro mo sa kanyang at ang kanyang uto. Kasi nga, nakakatulong sa amin yun. At doon mo rin mararanasan or mai-experience yung sinasabi nilang tripleng orgasm. Tripleng pagbibig ng iyong kapareha. At mararanasan mo rin yung sinasabi nila na madami, kumbaga, ang lalabas. Oo, at for sure ako, idol, no? And I'm very very sure kasi na nagawa na natin ito, and parang alam mo yung nadagdagan yung confidence ng ating partner, gawa nga nung sinabi ko na nakaapat ako dahil sa ginawa niya. Is alam mo yung nakita ko yung aura niya na parang feeling or parang alam mo yung naging siya, yung para ayaw niya man sabihin, para sa isipan niya ang galing ko, ganyan. And talagang proud na proud siya sa sarili niya kasi nagawa niya yung ganon na nakaapat na beses na in one moves lang ay nagawa ko yung apat na yon. So hopefully na matry or masubukan mo rin ito sa kapareha mo, and I'm very very sure na magiging happy at happy ang iyong kapareha at hindi ka magsisisi. Just in case na magawa mo ito, let me know kung ano yung magiging reaction niya, and let me know if okay ba sa kanya yung ginawa mo. And take note mga idol, every time na nilalaro mo, ito huwag niyong kakalimutan kasi baka makalimutan. Pag naglalaro ka doon sa sinasabi natin umpong at saka doon sa makni, kailangan dahan-dahan, hawag maging hard. Huwag niyong pipigain, huwag niyong kukurutin, huwag niyong hawakan ng maigpit, huwag, di ba? Dapat lang gentle. Okay? So, sana nagustuhan mo ang ating video. Please do share, like, and subscribe. And click that tiny notification bell para ma-update tayo pag meron tayong mga new upload videos. Ayan. Always remember, guys, I love you. See you again on our next vlog. Take care, cause I care. Bye!